So sobrang excited ko. Ito, hindi na naman ako nakapag-vlog na umpisahan ko na tong project ko. But anyway, eto nga, habol na lang natin. Gagawa ako ng ng plant track na pwedeng plant track, pwedeng divider or anything na pwedeng pagpatungan ng kung ano-ano mga gusto mong i-display. So eto, yan ang ginawa ko. Ito, may mga retaso na naman ako mga bakal eh. Ito, napagputol-putol ko na to, yung para napagputol-putol ko na tong tong tubo na to para sa paa. Hindi ko na nga lang nakunan, pero ganun na nga. Ayan, 2 feet each. Tapos kung mapapansin nyo, merong kinapos eh, kaya nagdugtong ako. Ayan, hindi ko pa nalilinis. And then since retaso nga lang ito, merong baluktot, pero okay lang yan. Anyway, 4 naman yung paa. Ang importante, magkakapareho sila ng taas o yung height nila, pare-pareho. So ayan, tapos yung retasong angle bar, ayun yung napagputulan pa. So ito, ginawa ko. Kung makikita nyo, ayan, nakat ko na, naiporma ko na, nai-welding ko na. Ito. So ito na yung pinaka-top nya. Ayan, so ang next na lang na gagawin ko, ito nga pala yung mga gamit ko, ang kalat-kalat to, kasi kasalukuyan na ako naggagawa eh. Ang next na gagawin ko na muna is maglilinis ako na itong mga pinag-weldingan. Pakikinisin natin para maging presentable naman. So ayun, ito gagamitin natin yung ating grinder cutter. So yun, after mapakinis, then tignan natin kung ano yung magiging susunod na gagawin. So eto, ayan, kung makikita nyo na na natin, ay grind na natin. Grinder ko na siya. So ito, ang importante kasi dito yung magkapantay ito eh. Pantay yan. And then pati yung ilalagay natin dito pagkano kailangan pantay. So ayan, pantay na. Pantay. Hindi ko na siya pinakinis ng gusto kasi maanuhan din naman yan pagka pinintahan mamaya, madidisimulan na rin. Saka kumbaga negligible na yun eh. And then ito na rin yung pinagtugtungan, inano ko na, i-grinder ko na rin para magandang tingnan. Saka para pagka pinintahan parang walang dugtong. Yun nga lang, yung isa talagang baluktot, pero hayaan mo na. Baluktot man sa paningin, it will serve the purpose pa rin. So ayun, ngayon pinag-iisipan ko kung ano ilalagay ko dito sa gitna. Parang nanghihinayang ako kung itong angle bar na ang gagamitin ko eh. Total meron naman akong round bar doon na na rod na luma na. Siguro yun na lang yung gagamitin ko, kahit siguro dalawa lang, dalawang dugtong lang na ganun. Yun yung susunod natin gagawin. So kunin ko lang muna yung or kung gusto nyo, tara, samahan nyo ako. Kunin natin yung round bar, tapos balik na natin tong angle bar.
Ito kasi sa kabilang unit yung ano. Eto. Dito nakalagay yung aking mga kagamitan. Yung lahat ng aking mga gamit sa shop ay nandito. Ayan. So, pwede sana ito, kaya lang, sayang. Ay, isa. Ito na lang siguro. Ito, kung makikita nyo, ayan, meron tayong round bar dito. So, itong dalawang manipis, pwede na siguro ito. Kasi kung ito ang gagamitin ko, pwede rin naman ito. Kaya lang parang masyadong makapal at saka marami pa akong gagawin. So, ito na lang. Itong dalawang mas manipis. O, kaya na siguro itong isa. Itong isang mahaba para isa lang ang kukunin ko. Kung yun kasi masyadong maraming i-grinder eh. Although mas matibay nga lang sana siya kung itong gagamitin. Pero ang daming ko na. Ito na lang, itong manipis na lang. So ayun, mamaya kunan ko ulit pagka ano, pagkakat lang muna tayo. A few moments later. So ayan, kung makikita nyo, nag-ano na naman tayo. Nagpalit tayo ng from grinding wheel, naging cutting disc na naman. Kasi ayun, nung kinuha natin dun sa kabilang unit or dun sa aking bodega, sa shop ko, ito na yun, pinutol-putol ko na. Ayan, so ayan, ganyan ang kalalabasan yan. Dalawang putol na ganyan. So, but then ito kasi gusto ko ipapasok ko dito yung magiging pantay. Ito papasok ko dyan. So, magigitla siguro ako ng konti rito para pumasok dun. Ayun, kailangan lang mamarkahan kung saan yung gitla nya. Tapos yun, doon ko na ipapasok yun para i-welding, para pantay lahat na ganun. And then ito ang isang ano ko, kung mag-play dito, maglalagay pa ako, gagamitin ko yon. Maglalagay pa siguro ako ng isa or dalawa, baka hindi kayanin kung isa lang eh. Tingnan natin kung pwede na yung isa. Ngayon kung hindi kaya, dalawa ang ilalagay natin, parang pinakasuporta nito para hindi lumulundo. So, but then kung mapapansin nyo, ayan, meron na naman mga pinag-weldingan kasi mga retaso lang to eh. So, palit ulit tayo ng ano, from cutting disc to grinding wheel, and then pakikinisin ulit natin. So eto, di ba nagputol tayo kanina, tapos ayan, nag-grind ako nyan. Ang purpose nyan is para pumantay pagka nakapit na dyan. Ayan, pantay siya, hindi yung lubog. So yun ang purpose nyan. Ganon din dito sa kabila, itong isa rin ganon. Ayan. And then kabilaan yang ginawa ko, ito sa kabila din, grinine ko. Ayun, para ganon, no? And then ito ring isa. Ayun. So next na nito, magwe-weld na ulit tayo. And then ayun, magagawa na natin tong top after natin ma-weld lahat to. A little longer than a few minutes later. Ito, done na natin yung ano,
paglalagay nitong kinat natin kanina. Ayan. So, ayan nalabas niya. Ayan, meron na tayong top. So, since nagawa na yung top na yan, ito nga siya. Ayan, wineld ko rin pati sa ilalim para matibay. And then, naglagay na rin ako ng brace sa gitna para hindi lumulundo sa gitna. So, ang susunod na is ito, maglalagay na tayo ng paa. So, itong sa paa, ganyan lang, 4 na ganyan. Ganun lang kasimple yung paa. Basta't nag-fit na siyang ganyan, we-weld na natin, and then yun na yung susunod natin gagawin. Later. Ito na yung ating finished product. Ayan, so kumbaga multipurpose talaga siya eh. Multipurpose siya kasi kung titignan mo, pwede mo na rin gawing upuan eh, oh. Bench siya na medyo high chair lang. Mataas kasi 2 feet eh. Yun. So pwede siyang upuan. Pwedeng patungan ng kung ano-anong gusto mong i-display. Tsaka pwede ring plant stand. So ayan, napakinabangan na naman natin yung ating mga retaso. Kahit pa paano, hindi na sayang. Kesa naman ibenta sa magbabakal. Ayan, may kinalabasan siya. DIY lang. Ayun. So ganun lang. Kasi lalo na sa panahon ngayon, kailangan maging wise tayo, maging matipid, wag gastador. Lahat ng pwedeng pakinabangan. So ito na nga ginawa ko. Ayan, nakatapos na naman ako ng isang DIY project ko. So yun, sinare ko lang din para magkaroon ng idea yung mga gusto rin gumawa ng ganito. And then lalo na kung kompleto rin lang kayo sa gamit, bakit hindi, di ba? So yun, maraming salamat sa mga nanood hanggang dito sa huling parte na to. Sana wag kayong magsawa at tangkilikin yung aking channel. Salamat!